Okay. Siguro before I start, para at least maalis ko lang yung mga iniisip ko. Medyo naging busy lang yesterday. Um, we were able to pick up Dr. Mark Rag. Actually, yung una kong tanong nung sabi kong, okay, Mark Rag. Siguro baka kamag-anak niya si Jerry Rag. So when I was asking that sa hierarchy, hindi, no relation at all. So yun yung unang-unang naging tanong namin nung nakita namin siya. Are you related to Jerry Rag? He's my uncle. So, uncle po niya. So we were just laughing with Del. Kasi sabi ko, I was misinformed the whole time. Dahil sabi nga sa akin, hindi daw siya relative. So, at the East Coast, and marami kami napag-usapan din while I was driving. So, marami siyang mga questions din sa akin. So, medyo same level kami sa ibang mga theology na tinatanong niya. Most of the speakers din na nakakasama ko, they would ask some of our views or my view, especially in line with forgiveness, kasi medyo maraming contention regarding forgiveness. So yung stand niya is the same with me when he asked me about it. Sabi ko lang sa kanya, I stand with John MacArthur's view. Kasi yung iba hindi, unconditional forgiveness. So, yung iba kasi conditional. Kailangan maghingi ng sorry para mag-forgive. But I do believe that God forgives and we are to forgive also other people even without that person asking for forgiveness. Pero may difference pagdating sa reconciliation. It doesn't mean na reconcile tayo. Siyempre, in terms of reconciliation, if I have forgiven you, you have to also admit the sin that you have committed para bago magkaroon ng tunay na reconciliation. So, mahalaga po yun, ano? Kasi some people have that view na parang conditional yung forgiveness. Ay, hindi ko siya pwedeng patawarin kasi hindi naman siya naghingi ng sorry sa akin. So, that is not biblical. Siguro one thing lang na maganda makita natin with the type of forgiveness that God gives, hindi po lahat ng sin natin na hingi natin ng forgiveness kay God. Di ba? Parang pinaka-basic na yun eh. So, if God forgives us dun sa mga bagay na hindi natin nahingi ng forgiveness, ganun din dapat tayo. Pero dapat i-confront natin yung taong yun. Kung meron man, kunyari daw, sin related to that. So, isa yon siguro kaya niya naitanong, nung tinanong ko sa kanya kung bakit niya tinatanong sa akin yun, because that is his dissertation daw sa kanyang, yun yung kanyang dissertation. So, sabi ko, were you able to make a book out of it? Lalabas na rin daw, sabi niya, tatapusin na lang daw niya. Pero meron siyang nirelease na bagong book just before daw siya umalis sa US, which is on Romans chapter 6. Actually, binili ko na kagad kagabi. So, sana umabot dito. So, maganda actually yung mga books niya, more on biblical counseling. Siguro if you are under spiritual stress or depression or suffering, he has a book toward suffering doon sa book ng Ruth. So meron siyang book po noon at inaral ko ito, yung first part of it, and it's really good. So he will be teaching next Saturday. Hindi ko na lang kayo ma-invite dahil napakadaming tao. The last time na nagkaroon ng seminar, ang Hierarch with Andrew Rogers and Kent Langham ay full pack. Sabi ko, abuti na lang, hindi ko sinama yung Hierarch, BSL dito dahil mukhang mahihirapan kayo makahanap ng upuan. Dahil even yung fourth floor, lahat ng mga small rooms, jam-pack yun. So I'll just ask na lang for video. Siguro pwede nating panoorin at aralin yung kanyang mga ituturo. Maganda yung actually mga teachings niya na naka-line up this coming next Saturday. Kung gusto niyo pumunta, wala naman akong problema doon. Although nasa retreat tayo, but for the others who would like to, ako hahabol kasi ko eh. I'll try to catch up para at least mapakinggan ko man yung last part ng kanyang teaching doon. Tsaka siguro yung importante yung Q&A. Anyways, it was a blessing to be with him. So for the coming 2 weeks, ako po yung kanyang magiging driver. So ako yung kanyang personal assistant.
So please do pray for me, strength, kasi maaga yon. I have to pick him up 7:30. Then after that, kung walang magsasama sa kanya ng dinner, ako din yung sasama ng dinner sa kanya. Kailangan ko lang magdala ng towel dahil baka maubusan ako ng English with him. Anyways, let us start. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for gathering us this morning. And we pray, Lord, for your blessing, Lord, as we continue our study sa Gospel of Luke, especially as we continue in chapter 9. We pray that you will open our hearts to your word and that you will enable each one to truly understand, Panginoon Ama, yung inyo pong panawagan dito po sa passage po na ito. We pray for your blessing. We pray, Lord God, that you will change our hearts and our minds and our thinking, Lord God, toward your truth. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sa huli nating pag-aaral, ating pong binigyan halaga na ating tunay na makilala si Jesus. So, this is part 3. Who is Jesus? Pero dito mahalaga na makita natin na hindi lamang dapat natin siyang makilala, pero mahalaga na makita natin na may ebidensya ang tunay na may pagkilala kay Kristo Jesus. Ang naging kasagutan actually doon sa katanungan, who is Jesus, ang sabi po ni Peter, okay, siya ay Christ of God. Okay, na ating binigyang tuon kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Christ of God o Kristo. Alam natin yung word na Kristo, pero ano nga ba yun? Inaral po natin ito last time. Aking nabanggit na ang Christ ay isang title of honor. Christ in Greek is Messiah, na ang ibig sabihin ay anointed one. To be anointed in the Old Testament ay ginamit sa 3 offices in the Old Testament na ginampanan naman po ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung prophet, priest, and king. Alam po natin na sila lamang po in the Old Testament ang na-anoint. Okay? So may anointing po sila. So nabanggit ko din last time ang palatandaan ng darating na Messiah. Hindi lamang po siya anointed one as prophet, priest, and king. Malinaw din po in scripture yung mga palatandaan niya that he will be the serpent crusher in Genesis chapter 3 verse 15. That he will become a prophet like Moses. Makikita po natin yun in Deuteronomy 18:18. That he will be a king from Bethlehem in Micah chapter 5 verse 2, and that he will be the everlasting king in David's throne. At mababasa po natin ito sa Isaiah chapter 9 verse 7, 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 16. At sa mga huli nating naaral, di lamang po yun sa Gospel of Luke, naging saksi din si Peter sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesus. So mahalaga na may evidence. Merong palatandaan in Scripture, meron din pong mga evidences na nakita mismo na naging saksi si Peter dito. Kaya nakita niya yung authority ni Jesus over demons, creation, sickness, and death. Witness siya sa pagpapatawad ng mga kasalanan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Nakita niya ang feeding of the 5,000. Lahat ng ito, actually makikita natin, ay nag-lead sa conclusion dito si Peter na si Jesus nga ang Kristo. So mahalaga na makita po natin yung paghahayag kung sino ang ating Panginoong Jesus. He is the chosen one, He is the anointed King, and He is the expected Messiah. So magiging katanungan ngayon, naniniwala ka nga rin ba sa sinabi ni Peter patungkol kay Jesus? Naniniwala ka ba na siya ang promised Savior? Nananampalataya ka nga ba na si Jesus ang anointed one ng Diyos? Si Jesus nga ba ang Christ, ang tunay na Diyos na natatanging tagapagligtas? Ito ba ang iyong pagkilala sa Kanya? And if you truly believe, at maraming nagsasabi na I believe, pero ang paghahayag na ito ay isang bahagi lamang. So mahalaga na makita natin yun. Okay? If you believe, okay, praise God for that. Pero dapat may evidence yung ating sinasabing pinapanampalatayanan natin o pinaniniwalaan natin. Mahalaga ang evidence ng hinahayag mong pananampalataya. So lahat po kasi ng tao magsasabi na Christian sila. Pero dapat ito po ay nakikita din sa ating pamumuhay. At ito madalas ang katanungan din ng mga bagong mananampalataya kay Jesus. Paano ko malalaman kung tunay ang aking pananampalataya sa Kanya? Paano ko malalaman kung ang pananampalataya ko nga ba ay biblical, kung aking pananampalataya nga ba ay tunay? Okay? I will take our next study a little bit slower. Medyo dadahan-dahan po tayo dahil mahalaga ang bahagi po ng ating pag-aaral ngayon at sa susunod po nating pag-aaral.
Ang kasagutan ni Jesus sa bahaging ito ay importante na inyong mapakinggan at maunawaan ng tunay. Kung nagtanong si Jesus Christ nung unang pag-aaral natin before kung sino nga ba siya, ngayon naman sasagutin niya ngayon na okay, kung ikaw ay nananampalataya sa akin, dapat mong makita ang mga bagay nito. So, atin pong basahin ang ating pong passage na aaralin ngayon at next Sunday, Luke chapter 9 verse 23 to 27. Sabi po doon, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. So aralin po natin ang verse 23. Pero before that, siguro mahalaga na makita natin, dahil siguro familiar kayo sa verse 23. Mahalaga na makita po natin na ang ating bansa, ang Christianity natin po dito is built different. Okay? Kakaiba po ito, yung ating Christianity. Okay? Mainly dahil alam naman po natin na nasakop po tayo, siguro kung kayo dumaan ng history ng Philippines, nasakop po tayo ng Spain for how many long years? Diba? Napakatagal ng pagkakasakop sa atin. So, na-conquer tayo and we know na tayo po ay nakapailalim sa kanila at yung religion na ating kinaklakihan ay Catholic religion. Okay. So, for the longest time, ito po yung ating pananampalataya. Ito po yung kinalakihan natin. And Christianity came around late 60s, 70s, 80s, 90s. Dumating na po ngayon dito yung tinatawag na Christianity sa ating bansa dahil ang punto po dito, maganda na makita natin, tayo po mga Pilipino ay gaya-gaya. Okay, kung ano meron sa ibang bansa, okay, we would follow them at dito na introduce yun. Wala pong problema dito, no? Kasi as I've been studying church history, may progress naman po ang Christianity hanggang sa makita at maunawaan natin kung ano talaga yung katotohanan na ayon sa salita ng Panginoon pagdating sa Christianity. Okay? Mahalaga na makita natin na kung ito ay ginagawa sa Christianity sa US, in due time, susunod din ito sa ating bansa. Tama po ba? Lahat naman nanggagaling actually from the US. Ang kagandahan dito ay out of the sovereignty of God, truth is being settled din sa ating bansa. Paunti-unti po siya nagiging maayos. Kung inyong babalikan yung thinking ninyo noong 1980s, dahil 1986 ko po bata pa lamang ako noon, 1986 ko unang narinig about Christianity o yung born-again Christian. Okay? We were new to that dahil before we were Catholics. At marami pong mga maling, kung maalala lang ninyo, no? Ang daming mali before dahil mainly Pentecostal thinking ang mas laganap noon. Okay? Maraming mga bagay na, kaya nga during the 1980s, sinulat ni John MacArthur yung book The Gospel According to Jesus kung saan nilalabanan niya yung easy believism. Meron po kasing laganap before na easy believism kung saan ito po ay yung tinatawag na accept Christ. Okay, sisharean ka ng gospel, accept mo si Christ. Okay, syempre yung taong sinisharean, sige, accept ko si Jesus Christ. Pero without really understanding kung ano nga po ba yung kailangan niyang i-accept. O kaya yung easy believism is pray this prayer and you will be a Christian. Diba? You repeat this prayer, sundan mo ako sa sinner's prayer at magiging Kristiyano ka na. Meron din tinatawag na altar call. Okay? So, laganap yun before, 80s, 90s, may panahon, o kung sino yung gustong manampalataya, lumapit kayo dito sa harapan, lahat naman, siyempre, parang ako hindi lumapit Para nakakaya, ayoko ba maging Kristiyano? So, lalapit na rin yung iba. Yun po yung tinatawag na easy believism. So, nung ginagawa po yun ng maraming mga Kristiyano before, ng maraming mga tao before, they think na Christian na sila without really understanding kung ano nga po ba talaga yung gospel. Okay? Actually, marami pang iba na pananaw. Merong mga laughing revival, meron kung ano-ano pang mga slaying of the spirit. So, nakakalungkot po in the past
na ang dami pong mga mali, but praise God, dahil nung dumating na po yung 90s, 2000, nagiging maayos na po ang lahat. Okay? Especially nung 2010s, dumating na po yung parang mas established na po yung tinatawag na reform view, especially pagdating po sa doctrine of salvation. At marami pong magsasabi na, okay, gawin mo ito, ikaw ay ligtas ka na. Yun po yung easy believism. Kaya nga minsan, yung mga kausap ko na mga matatagal ng Christian, doon ako minsan nahihirapan dahil, okay, ang pinango-hold mo 1980s pa. Parang, I think you have to scrap it out. I'm just being honest. If you believe that you became a Christian because you came in front as an altar call, i-recheck mo ang iyong faith. Okay? If you prayed a sinner's prayer before, hindi ko naman sinasabi, maaring hindi ka naging Christian, pero itama po natin ito ngayon. Dahil hindi naman po ito nakalagay sa scripture. Wala naman po nakalagay na altar call, wala pong nakalagay doon na sinner's prayer, wala pong mga ganong klaseng pagtawag kung atin pong tunay na naintindihan na ang gospel. Mahalaga na makita din po natin na hindi lamang po yung mga ganon, ang pinakamasama po at pinakanakakalungkot, maraming pananaw ng mga Christian na thinking nila, umattend lang sila ng Christian church, Christian na. Okay, nagmo-morph, di ba? Easy believism. Okay? Umattend lang ng children's Sunday school, Christian na yung anak. Ay, umattend ng anak ko ng Sunday school sa mga bata. Alam ko, Christian yan. Hindi po. Okay? Nagbasa lang ng Bible, Christian na. Nagpray lang, Christian na. Narinig lang ang gospel, even without being transformed by the gospel, Christian na. Nakakalungkot po dahil even until now, meron pa rin po ganong klaseng pananaw ang maraming mga tao patungkol po sa Christianity. Pero sabi nga po sa Biblia, sabi po ni John MacArthur, and I quote, "The Bible speaks of becoming a Christian as difficult." Hindi po ganun kadali. Hindi po siya isang simpleng bagay na, okay, gusto ko maging Christian ako ngayon. It doesn't go that way because the Holy Spirit needs to work. And the Holy Spirit needs to show evidence in the life of a believer. Siguro maganda mabasa po natin itong at least 2 passages kung saan makikita po natin that it is not that easy. Matthew chapter 7, verse 13 to 14 says, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many." Maraming isang droves, ang daming mga nagiging Christian kaagad, pero wala talagang tunay na transformation. "For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life. And those who find it are..." So, maling-mali po talaga yung easy believism. Kasi the way is hard that leads to life. And I want you to be challenged sa bagay po na ito at mahalaga po na makita ninyo ito. And ito po yung nakakatakot. Those who find it are few. So sana few na lang tayo dito sa church. Itong few, pagiging few natin dito, ma-establish po natin na maigi kung ano nga po ba ang kaligtasan. Luke chapter 13, verse 23-27. "And someone said to him, 'Lord, will those who are saved be few?'" So naging katanungan po ito. "And he said to them," sabi nga ng ating Panginoon, "Strive to enter through the narrow door." Strive. Madali ba yung striving? Hindi po eh. May striving po na kailangan. "For many, I tell you, will seek to enter and will not be able. When once the master of the house has risen and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, 'Lord, open to us,' then he will answer you, 'I do not know where you come from.' Then you will begin to say, 'We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.' But he will say, 'I tell you, I do not know where you come from. Depart from me, all you workers of evil." Konti lamang po. May striving. At mahalaga po na makita natin yung evidence din po nito. At marami pa po actually Bible passages na nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating pananaw na isang panalangin lang, naka-attend lang, na-share lang sa akin at tinanggap ko ito kaagad. Pero ito po ay walang tunay na ebidensya. Maaaring ito po ay fake understanding ng gospel. Mahalaga po na inyo pong isipin ngayon ito habang kayo po ay nakikinig.
Kasi sabi nga po, ulitin ko sa verse 23 ng ating passage, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yun yung requirement ni Jesus Christ. Hindi yung sasabihin po ng ibang mga religion na hindi, by faith lang. Hindi, meron pong sinasabi in Scripture kung paano po tayo makakalapit ng tunay kay Kristo Jesus. So yung outline po natin ay simple lamang dito sa verse 23. Deny himself, take up his cross daily, and follow me. Yun po yung mahalagang bagay na dapat nyong makita kung tunay kayong mananampalataya. May evidence po dapat tayong makikita sa ating buhay. So number 1 is deny himself. Deny po natin yung ating mga sarili. Sabi nga nun, if anyone would come after me, let him deny himself. Sabi po dito ni James Boyce, and I quote, there is a fatal flaw in the professing church today, a lack of true discipleship. Ano po ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng statement na ito? Na marami na magsasabi na sila ay Christian o nakakakilala kay Jesus, pero walang tunay na pagsunod kay Kristo Jesus. Kilala ko si Kristo, pero yung buhay ay hindi naman talaga actually sumusunod sa Kanya. Lack of true discipleship. Walang tunay na pagsunod. Yung discipleship po dito is, mahalaga na makita natin siya na it's following Christ. I am a disciple of Christ. And if I am a disciple, ako po ay tagasunod ni Kristo Jesus. Sumusunod ako kung ano ang kalooban ng Kristo at kung ano ang kanyang kagustuhan para sa akin. Tandaan po natin na ang ibig sabihin ng isang disciple ni Jesus, siya ay isang tao na sumusunod ng tunay na mula sa puso ay ang kanyang pagsunod sa kanyang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. So kung Christian ka, disciple ka. Tama ba? I want you to agree with that dahil hindi po pwede na Christian ka pero hindi ka disciple ni Jesus Christ. Disciple ka siguro nung kaaway niya. Tagasunod ni Satan. Okay? Kaya nga, di ba may sinabi, you of your father, the devil? Marami nagpo-profess na Christian sila pero buong-buo sa sarili ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan. So, it's a question mark. Diba? Hindi ko sinasabi na hindi na kayo magkakasala, pero alam mo yung buong-buo yung isip mo, alam mo na kasalanan ito, pero ginagawa mo pa rin. So, hindi ka follower. Ito po yung mahalaga na makita natin. Lahat, kung kayo Christian, di ba may conviction, may guilt, matatakot ka sa sin. At ano yung gagawin mo dun sa sin na ito? Siyempre, i-confess mo, tatalikuran mo, at hindi mo nagagawin. For example, kung nakita mo yung sarili, pinakita sa iyo ng Diyos na mayabang ka, didedmahin mo ba yun? Hindi, okay lang maging mayabang. Hindi nga, pinakita na nga sa iyo ni God na mayabang ka, what do you have to do? Kailangan mong mag-humble. Kailangan mong mag-repent. Kailangan mong makita na ako'y dapat na, pag ako'y nagsasalita, walang kayabangan. Kung ako'y namumuhay, hindi dapat ito may kayabangan. So, mahalaga po na makita natin ito. Ang unang panawagan ni Jesus, kung ikaw ay tunay lalapit sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, you are to deny yourself. James Boyce said also, and I quote, this would be puzzling to saints who lived before us if they could observe us today. They would never understand how we can profess to follow Jesus and at the same time ignore self-denial. Because to them, self-denial would seem to be the very essence of what it means to be Christ. Kung Christian ka, namumuhay ka in denying yourself. Ang isang tunay na Christian ay namumuhay hindi para sa sarili, hindi nakatuon sa kanyang sarili, kundi ang tuon ng kanyang buhay ay ang ating Panginoong Jesus. So kung may karunungan ka, it's all of God. Di ba? Kung ikaw ay may kakayanan, it's all from God. If you are financially well, it's from God. Di natin pwedeng pagmayabang kahit na ano. Dahil lahat ay nagmumula lamang sa Kanya. Kaya nga lang, self natin nandito palagi. Sinong walang problema sa self? Lahat tayo actually may problema sa self. Gusto niya mabuhay. Kung Christian ka na, andyan yung self, gustong mabuhay nung self natin, pero we are to kill that self. Pero ano nga ba ibig sabihin ng word na deny in Greek? In Greek, it is arneomai. Meaning, sa Lunida, ito po ay defined this way, to refuse to give thought to
or express concern for, to disregard, to pay no attention to say no to. Sa sarili mo. Kaya ito yung gusto mo na hindi ayon sa salita ng Panginoon, you say no. You deny. Kasi what you are to do is kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. At marami tayo ng araw-araw, di ba? So magiging question, kung maraming bagay na tayo nararamdaman na ganun araw-araw, i-check natin. Am I denying myself? Am I saying no to myself? Or yes palagi and no to God? At ito ang isang hindrance actually sa maraming tao. Gusto ng marami ang benefits ng ating Panginoong Jesus pero ayaw nilang bitawan ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang bitawan yung kanilang kagustuhan. Dahil ang problema nating lahat actually ay mahal na mahal natin ang ating mga sarili. Tama ba? Minsan nga may maling pananaw pa ang mundo. Ano sinasabi ng mundo? Learn to love yourself. Kita, naisip pa si Sister Nene, greatest love of all pa daw. Alam na alam niya yung kantang yun eh. Life song. Pero di ba nakakalungkot? And kung Christian ka, actually if you're a growing Christian, meron kang conviction na, teka lang Lord, masyado kong mahal ang sarili ko. Do you see that? And we have to learn to deny ourselves. Sabi nga ni James Boyce, it's been the essence of sin from the beginning. Self-seeking caused the fall of Satan. Ito po yung pamumuhay ni Satan. Siguro magandang basahin po natin yung kung sino po si Satan at kung ano po yung naging cause ng kanyang pagbagsak. Isaiah 14 verse 13 to 15 says, "You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. But you are brought down to Sheol, the far reaches of the pit." So makikita po natin yung boasting po dito, yung fivefold repetition ng words po na I will. Yung po yung trademark ni Satan. I will ascend to heaven, I will rise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, I will ascend above the tops of the clouds, I will make myself like the Most High. Be reminded na ang self, pag ang self, araw-araw ka namumuhay for self, you are actually denying God. Okay, parang, hindi, ito yung kagustuhan na, hindi, ito yung gusto ko, Lord. Sabi ni Lord, ito ang mabuti para sa hindi, ito yung gusto ko. Ito yung feel ko eh, hindi ko feel yan. So you're denying God. So ibig sabihin, wala talagang tunay na pagsunod. Wala talagang discipleship. At ito pa rin po yung kinahulugan ng maraming tao, maging maraming mananampalataya. Ang problema po ng kawalan ng self-denial. Buhay na buhay ang self ng maraming nagsasabi na sila ay Christian. Ang nakakalungkot dito ay ang halimbawa ng self-seeking ay sino? Si Satan. So, kung ikaw ay self-seeking, sino ngayon yung pina-follow mo? Si Satan. Basic lamang po, di ba? Logical naman po eh. But if we deny ourselves, then we are then a follower of Jesus Christ. Dahil alam natin na ang ating mga puso, ang ating mga kagustuhan, most of the time, hindi po ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga binabago natin siya. Inaalis natin yung mga bagay na dapat nating makita na hindi po dapat natin nilalakaran. So kung tunay mo nakikilala si Jesus, ikaw ay susunod sa Kanya, ikaw ay mamumuhay na nagpapasakop sa Kanyang kalooban at sinusunod mo ngayon ang Kanyang halimbawa, ang mamuhay para sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus Christ, di ba nung bumaba siya dito, anong ginawa niya? Siya lamang ay nagpasakop sa kalooban ng Kanyang Ama. Ganon din po tayo, katulad ni Kristo Jesus. To deny Himself is a rejection of self. Ating aralin pa ito ng mas mabuti. Siguro maganda makita din natin. Una, we are to deny na wala tayong magagawa upang maligtas natin ang ating mga sarili. Siguro ito yung parang pinaka-basic, ito yung nagko-contradict dun sa understanding natin, dun sa belief natin before we came to Christ. Sabi nga ni John MacArthur, and I quote, "To be a follower of Jesus Christ is to disown one's natural, depraved, sinful self.
It is to give up all dependence on and confidence in oneself and one's works to save. Alam natin na hindi natin maililigtas ang ating mga sarili. So, i-deny natin yung thinking na, alam mo, kaya ako naligtas kasi lumapit ako sa altar call. Okay, so parang ikaw yung may ginawa. Kaya ako naligtas. Kaya, sana naman, wala akong marinig na ganito sa interview kasi Brother Jay, nag-sinner's prayer ako. So, alam mo yun, yung parang so self na naman kung ating makikita yung bagay na yun. So, we are to deny na makita natin mainly that we are nothing before God. We are totally depraved. Yung buong pagkatao natin, makasalanan, tainted with sin. At wala tayong magagawa upang tayo ay maligtas. Siguro magandang example dito ay si Paul. Siya na siguro yung may pinakamataas na religious credentials. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 5 to 6, circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor to the church, as to righteousness under the law, blameless. Kita yung statement ni Paul before, nung bago siya maging Christian, blameless. Parang nakakatakot, Lalo na when we talk about other people, kung ang thinking mo you're better than others, be very careful with that. Okay? Pero nung nakilala niya si Jesus sa road of Damascus, nakita natin yung kanyang turning point. Okay? May pagbabago. Lahat ng kanyang accomplishments, yun po ay nawalan ng saysay. Lahat ng kanyang mga binanggit dito ay hindi na naging mahalaga. Kaya yung conclusion niya para sa kanyang sarili kung bakit niya nasabi na siya isang tunay na tagasunod ni Kristo Jesus kasi nakita niya ang kanyang kawalan. 1 Timothy chapter 1:15, sabi po dito, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Sino yung sinners? Sila? Yung mga nasa kulungan? Hindi po. Sinners tayo pong lahat. Okay? At ano yung sabi dito ni Paul? Sa 1 Timothy 1:15, Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am the foremost. So nakita niya yung kanyang kawalan, nakita niya na yung lahat ng kanyang credentials ay hindi importante. Si Paul ay nagkaroon ng tamang pananaw sa kanyang sarili. Na tunay niyang nakita ang kanyang kawalan, ang kanyang pagiging makasalanan. Nakita niya ng tunay ang kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang kaligtasan. Kanyang nakita ang kalakihan ng pangangailangan niya ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay nagsisi at dahil dito siya ay napatawad. So mahalaga, deny natin yung thinking natin of righteousness or goodness kaya tayo na ligtas. So yun basic. I do hope clear po ito, Because we are saved by grace through faith. Okay? Pangalawa, to deny himself is to repent of his sins. So alam na natin siguro yung definition ng repentance. Sabi nga ni John MacArthur, repentance is at the heart of the gospel message. Kasi dito na makikita talaga yung inyong pamumuhay. Kung tunay ang inyong repentance, di ba sabi ko nga sa inyo, ang repentance ay pagtalikod doon sa ginagawa mong kasalanan at pagharap kay Kristo at pagsunod sa Kanya, paggawa ng Kanyang kalooban. So yun yung repentance. Ibig sabihin, may pagtalikod talaga sa mga bagay na ginagawa nating kasalanan. Repentance is turning away from sin, which is a denial of self. Yung repentance nga ba ninyo ay denial of self? Siguro tignan po natin yung New Testament kung paano po ginagamit yung mga word o pag-describe po ng salitang repentance. Tatlo po ito. Una po ay metanoio. Okay? Metanoio. Makikita po natin ito sa Matthew 3, 4, Luke 10, 15. Dito po ini-express yung mental aspect po ng repentance. Okay? It involves a reversal of one's thinking, a change of mind by which sinners see themselves as God sees them. Fallen, depraved, and helpless to save themselves. So makikita natin, una, itong Greek word po na ito, may change of mind. So kung naging Christian ka, may change of mind ka na ba? Meron ka na bang pagbabago ng pananaw patungkol sa kasalanan? Nakita mo nga ba na ito ay laban sa ating Panginoon? Nakita mo nga ba ang kalakihan ng kasalanan mong nagawa?
Na, okay, Lord, hindi pala tama ito. Kasalanan pala ang pagsisinungaling. Kasalanan pala ang pagmumura. Kasalanan pala ang paglalasing. Kasalanan pala ang pagbibisyo. So meron kang understanding na na-change yung mind mo na nakita mo kasalanan pala ang lahat ng aking ginagawa. So syempre, kapag nakita mong kasalanan yon, then you will then deny it. Hindi ko na dapat ito ginagawa. Hindi ko na dapat siya sinusunod sa aking buhay. Ang susunod na Greek word is metamelomonai. Okay? Ibig sabihin po nito, it describes the emotional aspect of repentance. The regret and sorrow that a person's change of mind about themselves produces. So ibig sabihin, meron kang kalungkutan. Do you experience sorrow pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan? Kunyari daw nagalit ka. At syempre, dahil nasa iyo yung banal na espiritu, i-convict ka ng banal na espiritu na nagalit ka. O Jay, nagalit ka dito. Dapat hindi ka nagalit. So ano gagawin mo? Syempre magko-confess ka, mag-repent ka. Pero dapat may sorrow. Hindi yung parang wala lang. Ano ngayon kung nagalit ako? Dapat lang. So wala pong denial of self yun. Kasi parang sinasabi mo, it's okay to do this sin, which is anger. And anger, di ba, inaral nga natin, 99.9% ang ating anger is sinful. So, meron bang emotional aspect? Kapag ikaw ba nakagawa ng kasalanan, may guilt, may conviction? Kung hindi ka naging gracious, naging loving sa iyong kapwa, meron bang conviction? Kung kunyari, hindi ka naka-attend ng Sunday service, meron bang sorrow? Ay Lord, ako naka-attend ng Sunday service. Ano, okay lang? Meron naman next Sunday eh. Alam mo yun, yung parang dapat po makita po natin yun eh, kasi malalaman ninyo na mararamdaman nyo yung sorrow na yun dahil kikilos ang Holy Spirit. Kasi mag-grieve siya eh. And you will be affected. Kung kunyari daw, ako, for example, with me, kay Del, kung hindi ko siya pinakitaan ng pag-ibig, okay? May conviction ba ako? May guilt ba ako? Nalulungkot ba ako? Siyempre. Kung kunyari doon, nagiging impatient ako sa kanya, may conviction ba na parang, siyempre sa isip ko na lang yun, ano? Hindi ko naman sinasabi kay Del, alam mo, na-impatient ako sa'yo palagi. So, hindi naman ganon. Pero deep within my heart, kung naging-impatient ako sa kanya, I go to God, I confess it, kasi may grieving. Dapat maging patient ka sa kanya. Because patience is a form of love. So, yung Greek word po na ito, it describes an emotional aspect of repentance. And finally, epistrepo. Okay? It refers to the act of will in changing one's direction in life, turning from sin to God. So, hindi lamang po ito, merong mental aspect, may emotional aspect, meron din po siyang pag-change ng direction. Dati, ganito yung ginagawa ko kay Del. Binubugbog ko siya palagi. Okay? Parang siyempre, exaggerated lang yun. Ano? Ngayon, hindi na. Mamahalin ko na siya ngayon. Hindi ko siya gagawa ng masama. Hindi ko siya papakitaan mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. So, may changing. Kung dati, palamura ako, ngayon hindi na ako magmumura. Kasi may change of direction na eh. Kung dati maramot ako, ngayon medyo na lang. Hindi po, we should be generous. Di ba? We are to be generous to other people. May pagbabago. May pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. At mahalaga na makita po natin itong tatlong aspeto po na ito pagdating po sa repentance. Naisip mo bang kasalanan ito? Meron bang pagkapit ito sa ating puso na hindi ito tama? Does it affect our emotions? And then, does it change our direction? So may transformation po yung repentance. Meron pong tamang understanding kung paano po dapat nating i-deny yung ating sarili. Kaya nga sabi ni John MacArthur, intellectually, repentance entails a recognition of sin's vileness. Emotionally, it produces an overwhelming sense of sorrow, remorse, and brokenness. Volitionally, the result is a change of direction in life away from sin and toward Christ. Napakaganda, di ba? Ang Diyos hindi po nagkukulang pagdating sa words.
Kasi nais niya na maging clear po sa atin kung ano nga po ba tunay ang repentance. Kung paano po ba natin dapat i-deny yung ating sarili pagdating po sa kasalanan. But in application, how are we to deny ourselves? By saying no to self, no to sin, no to the world. I-no po natin yan. Okay? Yung mga lustful thoughts natin, lustful thinkings natin, i-say no to those things. Yung pagiging worldly, okay? Na maapektuhan po tayo ng mundo, that should be known. Pero hindi po ito nag-i-end by saying no. We are also to say yes to the will of God. At clear po sa Scripture, sa Bible po natin, na marami po siyang commands. At kung may commands po sa Scripture, we are to say yes. Yes to prayer, if it means dependence on God. Yes to Bible reading, because it is a means God gives us to know Him more. Yes to church, to be part of the church, for we are part of the body of Christ. Yes to Sunday service, because this is God's reflection of Himself in creation, that we are to gather together as a church to honor Him and glorify His name. Yes to serving the Lord, because we are given a gift to serve Him for the glory of His name. Yes to good works, because we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yes to biblical manhood, for it is our responsibility as God created us as men. Yes to biblical womanhood, for that is God's design and will for women. Yes to all God's commands, for that is His will that will bring glory to His name. Yes to worship, holiness, righteousness, Christ-likeness, and all that will give glory to our God. Alam po natin yun. At marami po tayong ikinalaguna for the longest time here in our church. Alam po natin ang mga commands ni God, alam po natin yung mga biblical principles, we are to say yes to that. Pero ang problema, ay, biblical manhood. Ayoko niyan. Ay, biblical womanhood? Women empowerment na ngayon, Brother Jay. Di ba? No. Biblical womanhood is submission. You are to complement as men to serve the Lord better. Kasi yun yung inyong calling. So mahalaga po natin makita. Palikuran natin, deny natin, let's say no to sin, no to things that will not give glory to God, and yes to the things na nais ng Panginoon. Malinaw po? Kasi importante po yung denying to self eh. At siguro maganda, everyday pag-pray mo, na, Lord, tulungan niyo akong mamatay talaga sa sarili ko. Do you pray that? Kasi ganun po tayo lahat eh. Buhay na buhay pa rin po yung ating sarili eh. But we have to fight it. Labanan po natin yung mga bagay po na ito at atin sundin yung kalooban ng Panginoon. Number 2, take up His cross daily. And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Okay? Take up his cross daily. So, marami pong nahuhulog sa maling interpretation po dito. Okay? Sabi po ni James Boyce sa kanyang book, cross-bearing is not unavoidable suffering. Okay? Ito po yung pananaw ng marami. Siguro narinig nyo na silang sabihin to, ay, alam mo, ang cross ko, asawa ko. Araw-araw cross yan. I tell you. Kaya sasabihin nila, alam mo ang cross ko, yung sakit ko. Ako, ang dami nating palang may cross, ano? Ako, ang dami kong cross dahil walo yung medicine na iniinom ko daily. O kaya sabihin ng iba, yung cross ko, anak ko. Ako, ang tigas ng ulo nun. O kaya financial struggles, o kaya limitations in life. Actually, hindi po yun yung cross. At mali po yung interpretation po dito. Ito ay trials in life. Hindi po ito crosses. Kung yung asawa mo ay matigas ang ulo, trial siya para ma-conform ka kay Christ for you to respond in a way that will glorify God. Okay? So mahalaga na makita po natin yung understanding po dito. Dalawang malinaw na kahulugan ang ating pong titignan regarding crosses. Una po, biblically, the Jews, yung understanding po ng mga Hudyo of the cross. Sabi ni John MacArthur, and I quote, "Thus when the Lord declared that anyone who would follow Him had to take up His cross daily, they understood perfectly what He meant. In the most graphic terms possible, Jesus was calling for a willingness to endure hatred
So, ibig sabihin, kung may mga dumadaan sa inyong mga ganitong bagay, then take it, accept it. Hatred, hostility, rejection, reproach, persecution, shame, even the most horrible death. To say no to self and no to safety for His sake. A sacrifice small when compared to the gift of eternal life. So yung crosses, pwede po ito, sabi nga ni John MacArthur, yung persecution po sa atin. Tanggapin po natin yun. May mga taong hindi tayo maunawaan, may mga taong mag-reject sa atin, bahagi po yun ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Pangalawa, siguro mas maintindihan po natin at mas maganda na makita natin ito, as explained by James Boyce, ito po ay practical, more practical in terms of application. Real crosses involve the will. Okay? So, real crosses involve the will. Ibig sabihin, katulad ng application natin kanina, denying self is to say yes for the glory of our Savior. Cross-bearing involves prayer, sabi ni James Boyce, prayer and Bible study. This takes time and must be chosen and pursued rather than other pastimes that we might humanly prefer. So, ibig sabihin, prayer and Bible study is something na dapat nating paglabanan. May struggle. Sino ba sa inyong alam mo walang problema sa pananalangin? Sino sa inyo walang problema in Bible reading? So, ibig sabihin, sabi dito ni James Boyce, it involves the will. Baguhin natin ngayon yung mga bagay na, di ba, mas prefer ninyo mag-Facebook, o kaya mag-YouTube, mag-TikTok, di ba? Meron pang tinatawag na death scroll. Dire-diretso na paggising sa umaga, nakatulog na ulit ng gabi, scroll pa rin ng scroll. Not only that, sabi din ni James Boyce, cross-bearing involves the items Jesus listed in Matthew 25:31-46. Feeding the hungry, giving drink to the thirsty, receiving the stranger, clothing the naked, caring for the sick, and visiting the one who is in prison. These are not easy things to do. They involve denying oneself time, money, and convenience. Bakit ako pupunta dyan? Bakit ako sasali sa outreach? Mga batang matitigas lang ang ulo niyan. Mas marami pa akong pwedeng gawin. You give your time for the work of the Lord. Magbigay po tayo ng oras para sa kanila. Cross-bearing, also sabi din ni James Boyce, involves witnessing. It means putting oneself out of the sake, for the sake of the ones God sends into our lives. In ending, sabi niya, essentially cross-bearing means accepting whatever God has given us or made us and then offering it back to Him, which is your reasonable service, which is in Romans chapter 12. So cross-bearing is something na we die to self para magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Malinaw? Die to self, then do what God wants. Kaya nga lang, ang problema kasi we don't die to ourselves. Pag hindi tayo namamatay sa sarili natin, ginagawa pa rin natin yung ating kalooban. But there are also demands of cross-bearing. What Jesus requires from every Christian is when He says, take up your cross daily. Ano ibig sabihin nito? Okay? Cross-bearing is not symbolic, optional, or for advanced Christians. It is the daily lifestyle of every true disciple. So, ibig sabihin, kung daily natin itong gagawin, ano nga ba yung demands ng cross-bearing? Unang-una, number 1, it is universal. Ito po ay panawagan para sa lahat ng Christian. Ito ay bahagi ng isang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kung walang cross-bearing, ibig sabihin lamang nito ay hindi ka pa ligtas. Okay, wala pang salvation. Ibig sabihin, if you do not die daily to yourself and doing things for the glory of God, ay hindi ka talaga ligtas. Kaya nga isipin niyo yung pamumuhay niyo araw-araw. Meron ba akong mga pinapatay sa aking sarili at meron ba akong isinasabuhay para maluwalhati ko ang aking Panginoon? Kaya nga sabi ni Walter Chantry, without a cross, there is no following Christ. Meron po dapat tayong pang-araw-araw at ito po ay lahat na ating makita, panawagan nating lahat. Number 2, it's perpetual. Okay? Ibig sabihin ng perpetual, it is daily. Cross-bearing is not a one-time decision. It is a daily choice to obey Jesus even when it costs you. Araw-araw. Number 3, it's intentional. Okay? Cross-bearing is voluntary.
Normally, hindi po ito automatic para sa ating lahat. Hindi ito ginagawa ng ibang tao din para sa inyo. Hindi ko pwedeng gawin yung cross-bearing para kay Del o para kay James. Ito po ay personal responsibility po natin sa Panginoon at dapat consciously tayo na pinipili natin ang obedience, ang sacrifice at ang self-denial. Dapat clear ito. Actually, alam nyo naman, di ba, kung magkakasala kayo, alam nyo din naman kung ano yung mali eh. Tama ba? So, pag nakikita nyo yung mali yun, and then that is the time na dapat maging intentional. Ito yung dapat kong desisyon sa bagay na ito. Ito yung dapat kong gawin dahil ito yung kalooban ng Panginoon. So, alam po natin yun. So, dapat intentional siya. Teka lang, nagiging proud na naman ako. Teka lang, nagiging judgmental na naman ako sa ibang tao. Lord, alisin niyo po itong mga bagay na ito dahil hindi po ito nakakaluwalhati sa inyong harapan. So, intentional. Lalabanan natin yung mga bagay na alam natin na hindi po ito nakakaluwalhati sa Panginoon. Pang-apat, it is painful. Mahirap talaga. I'm not saying na pagka-intentional ay madali. Diba? Crosses in Jesus' day were rough, heavy, and full of splinters. Sabi nga ni James Boyce. Ibig sabihin, hindi po ito madali. Kaya nga ito ay ayaw ng marami. Pero bilang tagasunod ni Jesus, ito ay ating gagawin dahil alam natin na ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Di ba maraming sitwasyon na ayaw ninyo? Hindi po ganun kadali ang obedience. Tama ba? Kasi minsan meron tayong mga preferences at minsan yung preferences natin, ito na po yung nagiging law. Ay hindi, ito yung gusto ko, ito talaga. Ito yung gagawin ko. Ito yung nakasanayan ko, ito na yon. But rather, accept pain. Okay lang yun. Kung mawala yung bagay na ito, tanggapin po natin yung mga sitwasyon na hindi talaga para sa atin o mga bagay na hindi makakaluwalhati at makakatulong para sa ating paglago kay Kristo Jesus. Kung kunyari daw, kailangan mong paluin ang iyong anak. You have to do that. Kailangan mong pagsabihan yung asawa mo dahil may kasalanan siya. Ayoko, kasi kapag pinagsabihan ko yung asawa ko, gaaway lang kami. Ano nga di ba? Deny nga yung self We have to follow God. Kung sin. Number 5, it's mortal. Okay? Ano ang trabaho ng cross? Para pumatay. Tama ba? Kaya may cross dahil yun yung death penalty before. Cross-bearing kills the old self. Self-importance, self-satisfaction, self-absorption, self-advancement, self-dependence. Yung self natin dapat araw-araw na namamatay. Kaya nga yung prayer natin dapat araw-araw din na, Lord, guide me. Kahit na alam nyo na yung trabaho nyo, Lord, thank you dahil nasusustain niyo po ako sa trabaho kahit na nakapikit ako, kaya kong gawin lahat ng ito. Lord, it is only because of your goodness and of your faithfulness. Kasi minsan nakatingin tayo, ang galing-galing natin talagang lahat eh. But the role of the cross is to kill self. Sabi nga, ang ganda eh, ang cross daw ay hindi accessory. Ito ay pangpatay sa lumang sarili. It should kill yung ating dating tayo. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him come and die. Nung kayo'y tinawag, kung kayo ay Christian, nung kayo'y tinawag ni Jesus, kayo'y tinatawag para mamatay sa inyong mga sarili. We are to die. So ang demand ng cross-bearing means that following Jesus ay para sa lahat ng Christian. Ito po ay araw-araw, ito po ay intentional, ito po ay painful, and it should be killing sin. Cross-bearing means saying no to self and yes to Jesus, daily, willingly, and sacrificially. If you are professing to be a Christian who follow Christ, are you living your life this way daily? Are you bearing the cross? Lastly, siguro ito yung pinakamadali, follow me. And he said to all, anyone who would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Siguro ito yung pinakamadaling maunawaan sa tatlo at hindi madali na gawin. Tama ba? Madaling intindihin, mag-o-obey ako. Pero ito yung pinakamahirap. Kasi araw-araw meron tayong disobedience. Tama ba?
Lahat tayo alam natin na ang follow me ay panawagan ng lahat para sa lahat ng Christian for obedience. Siguro sa simula pa lamang nakita na ninyo ang dalawang unang panawagan ni Jesus na nakaayon din ito sa panawagan ng pagsunod o obedience. Diba? No to self, yes to Jesus Christ. Ibig sabihin, we are to abide and follow Jesus Christ. Pero mahalaga na makita po natin yung word po na follow, at kung titignan din nyo po yung dalawa, no, na unang word na deny himself and take up his cross, yun po ay aorist. Ibig sabihin, something na ginawa na dati na dapat na nagpapatuloy ngayon. Okay? So yung denial, binago na ito sa iyo ng Panginoon dahil sa banal na Espiritu. Yung taking up the cross, alam na natin ito before, naunawaan na natin ito. Pero different yung pagkaka-form ng follow na word in Greek. It is in the present active imperative form. So it is a command, pero present active. Ibig sabihin po ng present active, ito ay dapat na nagpapatuloy. Ganon din po yung una, yung denying and taking up the cross. Pero dito, dapat talaga tayo mismo makikita natin ito sa ating pamumuhay. Okay? Tayo araw-araw, moment by moment, namumuhay talaga actively na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito transactional. Kasi minsan, yung obedience ng ibang mga mananampalataya, sige Lord, obey ako ha. Pero Lord, alam mo na, meron akong prayer. So, hindi siya dapat maging thinking natin na transactional. Siya ay dapat na pagsunod talaga coming from the heart. Okay? Ito ay pagsunod kay Jesus, anuman ang maging resulta na ayon sa kanyang kalooban. Do you agree? Kasi may obedience na meron talagang magiging repercussion. Di ba? Kunyari daw, mawawalan ka ng trabaho kapag ito'y ginawa mo. So may repercussion talaga. But you have to do it because it is the will of God. Siguro, most of you would know the story of Pastor Bob. Kasi nga, palagi siyang sabihan daw ng boss niya na magsinungaling. And then, sabi niya, hindi ako pwede magsinungaling para sa'yo. Kasi pinipilit siya. So, nag-resign siya. Hindi pwede yun. Ibig sabihin, meron talagang bagay na ang pagsunod natin, something will happen. Parang kunyari, sa school, para sa mga estudyante, okay, kasalanan ang pangungopya. Siyempre, pagka hindi ka nagpakopya, anong sasabihin sa'yo ng mga classmate mo? Madamot, magagalit sila yun, abangan ka sa labas, bubugbugin ka. Di ba? Pero siyempre, kung Christian ka, you would not do that. Okay? For example, alam mong hindi ka nakapag-aral, tapos exam, hindi, mag-cheat na lang ako. Hindi, mag-obey ka. Ano ngayon kung bumagsak ka? Kasalanan mo din naman yung bagay na yun. So, ibig sabihin, yung obedience natin, sometimes may kapalit siya na hindi natin magugustuhan, pero dapat natin siyang sundin pa rin. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Either gusto mo siya o hindi mo siya gusto, ang punto dito, you are to obey God. So, kung tinawag niyo daw si Jesus na Lord, ang katubas din nito ay pagsunod din sa Kanya. Kaya nga sabi sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Bakit mo natawagin Jesus is Lord? Tapos ikaw naman pala, disobedient. Kung tunay ang iyong pananampalataya, ito ay makikita sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Basahin ko lamang yung mga importanteng passages regarding obedience. John 14:5, if you love me, you will keep my commandments. Malinaw po, ano? Sabihin nyo, mahal nyo si Jesus Christ, pero araw-araw namumuhay ko sa kasalanan even without confession or repentance. John 14:21, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. May promise pa, no? And I will love him and will disclose myself to him. Kaya nga, mapansin nyo, kung hindi kayo lumalago spiritually, kasi may disobedience. Kasi dito malinaw na I will love him and will disclose myself to him. Sabihin, mas higit mo siyang makikilala pa. Mas lalalim pa ang iyong pag-unawa at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Pero kung may disobedience, wala. Bakit niya i-disclose yung sarili niya ng ating Panginoon sa inyo kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan? John 14:23-24, Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we
We will come to Him and make our home with Him. Whoever does not love me does not keep my words. And the word that you hear is not mine, but the Father's who sent me. John 15:14, you are my friends if you do what I command you. So, ibig sabihin, kung ikaw disobedient, hindi mo kaibigan ng Panginoong Jesus. Ikaw ay kanyang kaaway. 1 John chapter 2, verse 5 to 6, but whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. 2 John, verse 6, and this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it. Ibig sabihin, nilalakaran natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. We obey God. Okay? Ang daming beses, actually marami pang calling for obedience. Kapag paulit-ulit, ito ay mahalaga. Ito ay dapat na binibigyan natin ng atensyon at tunay na mula sa puso na may pagsunod. Ikaw nga ba ay tunay na Christian? Makikita ito sa iyong buhay. Ikaw ay magpapasakop, ikaw ay susunod, ikaw ay magtitiwala sa lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos na ito ay mabuti para sa iyo at ito ay para sa kalawalatian ng kanyang pangalan. In ending, sabi nga muli ng ating version, maganda tumatak po ito sa ating isip. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi po ito, alam mo yon, kung gusto nyo lang. Ito po yung panawagan sa isang mananampalataya. Kung tunay kang Christian, you will deny yourself, you will take up your cross daily, and you will follow Jesus Christ. Ito po yung evidence ng isang tunay na Kristiyano. May panawagan si Jesus na kung tunay kang ang mananampalataya, mahalaga na makita nyo po ang katotohanan ito. Nawa ang mga katotohanan ito ay inyong bigyang importansya. Inyong suriin ngayon ang inyong mga puso at ang inyong mga buhay. I-challenge po ninyo ang inyong mga sarili. Maging totoo po kayo sa inyong sarili. Huwag po ninyong lukohin ang inyong sarili. Kung hindi, assess po ninyo ng mabuti ang inyong buhay. Tunay nga ba ang lahat ng ito? May evidence nga ba na ako ay nagpapatuloy na sumusunod at nagpapasakop at namamatay sa aking sarili na ayon sa kalooban ng aking Panginoong Jesus? Be reminded, Christianity is not just a profession of faith. Hindi ito pagsabi lamang niya, Kristiyano ako. It is a life, active life, that truly follows Jesus, our Lord. Let us pray. Lord, thank you for this great reminder. And I do pray, Lord, na huwag po silang mahiya na lumapit sa inyo kung may malimang pananaw sa kanilang kaligtasan. Kung may kalabuan, Panginoon Ama, ang kanilang tinatawag na pananampalataya. Kaya nga po kami nag-aaral palagi ng inyong salita upang aming mas higit pa na maunawaan kung ano nga ba ang kaligtasan sa inyong harapan. Kung tunay nga ba ang aming pagkilala sa iyo, O Diyos. So I pray, Lord, na suriin po ng bawat isa ang kanilang mga puso. Tignan po nila ang ebidensya na hatid ninyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu din, Panginoon Ama, ang siyang kikilos sa kanilang buhay upang magampanan, Panginoon Ama, ang inyong panawagan to deny, to carry the cross daily, and to follow you. It is also the Holy Spirit, Lord, na siyang kumikilos upang maunawaan namin kung sino ka. So ang lahat ay nagmumula sa iyo. Ang kailangan lamang po naming makita dito sa aming buhay ay may tunay, Panginoon Ama, na pagpapakumbaba, tunay na pag-unawa, na in point of time, na nandito po kami sa mundong ito, kayo ay kumilos sa amin. Kayo ay nagbago sa aming mga puso at aming mga isipan, na tunay po namin kayong nakilala. At tunay din po namin nakilala ang aming pagiging makasalanan, na hindi po ito kaluwalhati sa inyong harapan at may pagnanais na mamatay sa aming mga sarili, na talikuran
ang aming pagiging makasarili at tunay ng mamuhay para sa iyo lamang. Lord, help us, Lord, na makita ang mga katotohanan ito. At kung Christian na po, I pray, Lord, na ito'y araw-araw po nilang makita, na patuloy na dinidinay ang sarili, patuloy na namamatay sa kanyang mga kasalanan, patuloy na sumusunod, anuman ang maging resulta nito. Kung hindi, ang pagnanais lamang ay masunod kayo at maluwalhati kayo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Ama, sa inyong salita na tunay na nagbibigay buhay. I pray, Lord, for the salvation of everyone who is here. Move in their hearts. May the Holy Spirit guide each one, Lord God, to the truth of your word. Bless each one, Lord, sa aming paghihiwalay ngayong umagang ito. Kayo pong manguna sa amin sa darating na linggo. Gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan, tulungan niyo po kami na tunay ng mamuhay, hindi para sa sarili, kung hindi para sa kalawalatian lamang ng inyong pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.